Nakakapal-apat na goma, napakalamig na aircon dito sa Boy AC Garage. Geng geng. Hi everyone! Isang buyer ang nakabili ng isang kahindik-hindik na sasakyan kung saan ay hindi alam ng buyer ang dilubyo na nakaakibat sa sasakyan na nabili nila. Hindi ito sinabi ni Boy AC Garage dahil sino ba namang seller ang tatanggi kung ito ang kotse na nagustuhan ng customer. Bago natin ito pag-usapan ay panoorin natin kung paano nakumbinsi ni Boy AC Garage na bili ng kotse na ito. So yan mga bossing, bali magandang tanghali sa inyong lahat. Bali kakarating ko lang dito sa garahe na agad na walk-in na dumating. Bali, taga Samar pa sila bossing at boss. So yun, bali bago kami magtawaran, pakita ko muna sa inyo yung unit na nakuha natin kagabi na nakursunadaan nila boss. Bali check na nila Honda Accord mga bossing na automatic transmission, VTEC engine. Nakarehistro yan mga bossing, mga kapal-apat na goma, automatic transmission, all power. Ayan, napakatahimik ng makina mga bossing. Walang galaw yan mga boss, all stock yan. Walang katagas-tagas mga boss. Ayan, all lights working syempre. Uwi pa nila ng Samar to. Ayan, nakarehistro na rin to mga boss. Napakalamig na aircon at ginamit ko to kagabi. Then ito, all power mga boss ha. Power window, naka leather seat, automatic good shifting mga bossing. Wala akong masabi sa shifting na ito, napakaganda. At sobrang sariwa pa ng loob mga boss. Yan ang dashboard. Yan, Honda Accord mga bossing. Problema nga lang nito mga boss is yung tawad nila ma'am kung magkakasundo ba kami. 90. 90 na! Nabawasan pa! Wala mo na sahod. Damay sibilian. Damay sibilian. Ma'am, ganito. Kahit sandad. Ay, hindi kaya. Hindi mo na talagang nadadagdagan. Yung 92 mo. 98! Wala eh. Wala! Doon lang eh. Hindi ko na talaga maawa siya naghahanap buhay mo. Mawa ka. Grabe naman. 92 daw lang. Ano? Kaya nga, leg na naman ako eh. Ganito kahit 95. 92 lang talaga. Talaga matigas talaga sa 92. Ako nagbabawas, si Ma'am hindi nagdadagdag. Then sige, ganito. Huling tawad nila is 92 din. So yun, kakarating lang nito. At yun, sakto pagdating natin dito sa garahe is may dumating na walk-in. Ano mo na? Dar, yung hood. Napaka-solid na itong manakbo. Talagang hinataw-hataw ko itong mga boss. So, ayan. Napaka-pogi niyan. Test drive lang nila. So, ayan mga bossing. Balik kinakarosh pa ni Redford White. Parang gusto pang humingi ng dagdag na tip. So, ayan mga bossing. Balik pinakarosh na rin natin kay Boss Alan yan at kay Papi Junior. Para naman napaka-pogi nilang iuwi itong ating Honda Accord. Ayan, yung arrival, dali agad. Salamat po. Shoutout sa lahat ng mga basher dyan, mga boss. Ano masasabi mo sa mga basher nyor? Laban lang. Laban lang mga boss. Ano masasabi mo sa mga... Sige lang, sige. Yan! Laban lang mga boss. Tapos nakasay lang ha, nyor. Sige lang na sige, geng-geng pa rin. So yan, bali, sold for buyer from Samar, mga boss. Yun, hanggang dito na lang. Maraming salamat palagi sa panonood at pag-avail dito sa Boy AC Garage. Geng geng. Nakita natin yung pagbebenta ni Boy AC Garage ng Honda Accord sa isang customer na taga Samar. Ang isang bagay na hindi sinabi dito ni Boy AC Garage ay yung positive at negative ng kotse na binili ng customer. Ang Honda Accord kasi ay kilala dahil sa pagiging mabilis at malakas ng hatak. Pero kung ano ang nilakas ng makina nito ay siya din namang lakas ng pagkonsumo ng gasolina ng kotse na ito. Sabi nga ng iba ay kung lumang modelo ng Accord ang bibili nyo ay siguraduhin yung may-ari kayo ng gasolinahan dahil sa lakas ng uminom ng kotse na ito ng gasolina. Dapat itong si Boy AC Garage ay may malasakit sa kanyang customer. Sana sinabi ni Boy AC Garage na malakas ang hatak at bilis ng kotse na iyon pero malakas kumain ito ng gasolina. Kaya nga bumili ang customer ng segunda manong sasakyan kasi hindi nila abot ang budget ng brand new. Tapos ay mapupunta naman ang perang natitira nila sa sobrang lakas kumain ng gasolinang sasakyan.
Pero bakit nga ba sasabihin ni Boy AC Garage na malakas kumain ng gasolina ang Accord na ito? Dahil pag sinabi niya ay siguradong aatras ang buyer at mawawalan ng benta itong si Boy AC Garage. Kumbaga ay ang mahalaga lang kay Boy AC Garage ay maibenta ang kotse at wala siyang pakialam kung mabutas ang bulsa ng buyer basta nabayaran na itong si Boy AC Garage. Ang mga gumagamit ng Accord na ito noong araw ay yung mga mayayaman upang makarating sila sa pupuntahan nilang business ng mabilis. Pero dahil sa lakas kumain ng gasolina ng kotse na ito, ay mas pinipili ng mga Pilipino ang Honda City para makatipid sa gasolina. Dahil dito ay konti na lang ang mga pyesa na mabibili para sa Accord na ito. At dahil konti lang ang pyesa ay sobrang mahal ng pyesa nito kumpara sa mga compact sedan na kotse. Malamang sa malamang ay gagamitin lang ito ng nakabili ng ilang buwan dahil kung may masisira sa kotse na ito ay hindi nila agad mapapalitan ng pyesa dahil sa mahal at pagiging rare ng pyesa ng kotse na nabili nila. Tungkol naman sa konsumo ng gasolina ng Honda Accord ay nasa 5 to 6 km per 1 liter. Magmula Cavite hanggang Samar ay humigit kumulang na nasa 810 km ang tatakbuhin nila hanggang makarating sila ng Samar. Kung i-divide natin ang 810 km sa 5 km na kayang gawin o kayang takbuhin ng Accord, ay gagamit ang kotseng ito ng 162 liters ng gasolina. Kung kakalkulahin natin ang magagastos ng buyer mula Cavite hanggang Samar, ay gagastos ang buyer ng nasa 8,000 to 9,000 pesos. Depende pa yan sa kondisyon ng makina, dahil kung may sira ang makina ng binibenta ni Boy AC Garage, ay posible na mas malakas pa itong kumain ng gasolina. Ang matindi nito ay sa presyo ng binigay ni Boy AC Garage na 92,000 pesos ay panigurado mas mababa pa itong nakuha ni Boy AC Garage. Posibleng nakuha lang ito ni Boy AC Garage ng 40 to 50,000 pesos na halos doble ang tinubo ni Boy AC Garage. Ito ay marahil na may malalang sira ang kotse nito kaya ito binenta ng original owner. Para sa mga buyer ng kotse, ay alamin nyo muna kung anong klaseng sasakyan ang bibili nyo. Huwag kayong maniniwala sa katulad ni Boy AC Garage pag sinabi niyang malamig ang aircon at makapalang gulong. Mas piliin nyo yung mga compact sedan tulad ng Vios, City, Mirage at iba pa dahil madaling makakita ng pyesa at tipid pa sa gasolina. Hindi kayo tutulungan ng mga buy and sell na katulad ni Boy AC Garage dahil ang mahalaga lang sa katulad ni Boy AC Garage ay ang kita at benta ng bibili nyong sasakyan. Sumali kayo sa mga social media group upang makakuha kayo ng mga information sa mga sasakyang bibili nyo at wag na wag kayong mag-walk-in nang walang kasamang mekaniko. At wag na wag nyo ding sasabihin kay Boy AC Garage na mekaniko ang kasama nyo dahil ipagtatabuyan niya kayo kaysa madiscover nyo pa ang misteryo sa mga sirang sasakyan na posibleng mabili nyo. Mag-ingat po ang lahat at good luck sa pagbili nyo ng sasakyan. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.